kahit magkabalikan sila, the sin has been committed. The trust has been broken. Maghihiwalay din yung dalawang yan. Just give it some time. Gusto ka na? Si Earl to. Anong nangyari sa akin? Na-aksidente ka. Nagkasunog din sa resort kung saan tayo galing. Wala ako natatandaan. Amnesia? Permanente ba to? While there's no specific treatment for amnesia, there are techniques to enhance the memory. Gagawin kong lahat. Tutulungan kita para maibalik yung mga nakalimutan mo. Paano? Doktor din ako. Cosmetic surgeon ako. Ako mismo magpa-perform ng reconstructive surgery mo. Inahas mo na ang asawa ng kapatid ko, pati ba naman walang kamuwang-muwang na bata, gusto mong idamay sa pang-aahas mo? No, Rico. I just wanted to know if you were okay. I am not okay, Tessa, not until I find my wife. Actually, nag-hire ako ng private investigator to do the job. Importante yung sasabihin ko sa'yo. Tukol to sa misis mo. What about my wife? Nakita na si Maricar? Rico, I came as soon as I heard. Kung tamang spekulasyon mo, kung sino mo yung may pakana nito, hindi ba dapat pamilya lang ang pinapupunta dito? Bawal ang kabit dito. Kayo po ba ang kamag-anak ni Maricar Santos? Kami nga. Kami po. Pinapunta ko po kayo ng personal dito para sa mahalagang development ng kaso niya. May 3 buwan na simula ng mahulog at masunog ang bus kung saan posibleng nasakyan ng hinahanap niyang tao. Mahirap para sa mga soko at sa search and retrieval teams na makapasok sa site of accident. Napakatarik po ng kinahulugan ng bus. Dinaanan pa po ng bagyo yung area. It's made it more impossible para maka-access sa site. What are you trying to imply? Nasa loob ng 3 buwan, nandun pa rin mga biktima? At mananatili sila roon. Walang kahit isang pasahero na nakaligtas sa pagsabog. Nasa advanced stage of decomposition na sila when we finally reach them. Kaya nag-decide na po ang mayor na pabayaan lang po yung mga bangkay doon para maiwasan po ang pagkalat ng epidemya. At magkakaroon po lang misa para doon po sa mga nasunog na bangkay. Hindi. Nagkakamali kayo. Wala dyan ang kapatid ko. Buhay ang kapatid ko! Buhay ang kapatid ko! Ikinalulungkot ko po. Pero may mga ebidensya po na magpapatunay na kasama po si Maricar sa mga na-aksidente. Kumusta? Dali lang ha, titinan ko lang. Maganda nagiging reaction mo dito sa treatment at surgery namin. Kailangan lang may graft lang dito sa kanang braso mo. Ilang operasyon pa ba yung dadaanan ko? Kung mainip, may babalik ko din ang dating ganda mo. Konting pasensya lang. Pakiramdam ko kasi, pag nakita ko na yung dati kong itsura, doon ko lang mahahawakan ang buhay ko. Konting panahon na lang hihintayin mo. Kung ano man ang nawala sa'yo noon, babalik din ang lahat sa buhay mo. Pangako yan. Kung papakitaan nyo lang kami ng mga litrato, nag-aaksaya lang tayo ng panahon dito. Dahil po sa ebidensyang ito, kaya ko po pinatawag ng personal. Nakita po namin ito sa kumpul ng mga nabubulok
at nasunog na mga bangkay. Madali po namin natuntun ang may-ari niyan dahil sa engraving. Nakalagay dyan ang pangalan at apelyido niyong mag-asawa, pati ang petsa ng kasal. Malinaw na kasama ang asawa mo sa aksidente. I'm sorry, pero kasama ang asawa mo sa nasunog. Hindi totoo yan. Buhay ang kapatid ko. Hindi na totoo yan. Hindi sa kanya yan. Rico, sabihin mo nga hindi sa kanya yan. Buhay ang kapatid ko. Buhay ang kapatid ko. Hindi sa kanya yan. Buhay ang kapatid ko. Sabihin mo hindi sa kanya yung singsing na yan. Ano ka ba? Ang tanging paraan para ma-identify ang bangkay ay kunan ng dental sample, DNA sample, o thorough autopsy. Nagkadikit-dikit sila at may nagtalsikan. Nagkawatak-watak po ang mga bangkay dahil sa pagsabog. I'm sorry po, pero ganun po ang sitwasyon. Kagaya po na nasabi ko kanina, ang malinaw lang po sa ngayon ay isa po si Maricar sa mga bangkay na nandoon. Ang kulit niya yun. Sinabi na hindi eh. Sabihin mo, hindi nga yan ang kapatid ko. Hindi siya patay. Buhay ang kapatid ko. Nagtatago lang siya. Buhay siya. Nag-away lang sila. Buhay ang kapatid ko. Kukulit niyo. Buhay ang kapatid ko. Pare, I'm sorry. Hindi patay si Maricar. Para nagkakamali sila, hindi siya patay! Pare, pero sing-sing ni Maricar yun. Hindi nagkakamali sila. Hindi! Hindi! Ang tanga ko lang kasi, hindi naman mangyayari ito kundi dahil sa katangahan ko eh! Rico, stop it! Can you stop blaming yourself dahil wala namang may gusto sa nangyari? Aksidente yung pagkamatay niya. She's not dead, Tessa! I know it. It's hard na tanggapin. Rico, She's not dead. Rico, pwede ba mag-usap tayo? No, not now. Please, just leave me alone. Ano? Masaya ka? Ha? Masaya ka na ba? Hayop ka. Minahal kang parang kapatid ni Maricar. Pinagsilbihan ka, pero ano ginawa mo? Ikaw ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Thank you, Manang. Hi! Hello! Hi, Tita! Where's Mommy? Kasama mo po ba siya? Baby, Joanna, hindi ko kasama ang mami mo. Ay, hindi na naman. Pero I will wait for Daddy na lang. Sabi niya kasi magkasama sila uuwi dito. Joanna, alam ko matagal mo na hinihintay ang mami mo, pero hindi na siya uuwi. Ate? Huh? Bakit po? Ate, ano ba? Baby, Mommy's coming home. Babalik si Mommy sa ating promise yan, ha? Promise yan. Ano ba ginagawa mo?
Tinatago mo yung totoo sa anak mo eh. Pinapalala mo ang sitwasyon. Ako ang ama. Kaya ako ang magdedesisyon para sa anak ko. Shh, baby. Okay lang yan. When we remove the bandage, expect natin may konting pamamaga ang mukha mo. Pero otherwise, you'll be fine. Kinakabahan ako. This is the moment we've been waiting for. Tapos ng ilang operasyon na ginawa namin ni Carlo para maibalik ang mukha mo. Finally, you will see your old self. Makikita mo din kung sino ka. Handa ka na ba? Hindi ko maintindihan pero kinakabahan pa rin ako. Siguro magpahinga ka muna. Hindi, Earl. Gusto ko nang makita. Ngayon na. Perfect. Everything's perfect. Welcome back, Sophia. Bakit ganito? Bakit hindi ko makilala yung sarili ko? Sophia, natural lang na ganyan ang maramdaman mo. Hindi mo maangkin ang itsura mo hanggat hindi bumabalik ang alaala mo. Huwag mo biglayin ang sarili mo. Dahan-dahan lang. Mabalik din yan. Tiwala ka sa akin. Pero magtiwala ka sa amin, Sofia. Walang pinagbago yung itsura mo. Kung gaano ka kaganda noon, ganon pa rin ngayon. Salamat to. Carlo. Call me Carlo. Dati-dati tawag mo sa akin, Kaloy. Pero, pare, I know someone who can help Sofia. He's a very good neurologist. He's handled amnesia cases here and abroad. Baka naman you're interested. Siguro mas mabuti kung masanay mo na si Sofia sa mukha niya. And, of course, we'd like a little privacy. But in time, Isang taon din kayo magkahiwalay. Pero I'm really glad nagkabalikan kayo. Tsaka sana sa simbahan ng tuloy nito, ha? could you give us a moment? Sophia, hindi ito magiging madali. Pero magtiwala ka sa akin. You've always had faith in me, in my love. And you've always been everything to me. Welcome back. Ay, may pakikuha yung gamit.
ako nakatira? Yes. At magmula ngayon, dito ka titira ulit. Kasama ko. Gaya ng dati. Sophia! Welcome home. Sophia. Sophia. Mabutit nagbalik ka. Mabutit na iligtas mo siya sa sunog. Mabuti namat na ibalik mo ang mukha niya. Sophia, siya si Manang Siling. Siya yung naikwento ko sa'yo na kasama natin dito sa bahay dati. Bukod sa akin, siya lang nakakilala sa'yo ng lubos. Ay, maaari nga hindi mo ako makilala. Pero kilalang kilala kita, Sophia. Like it? Wala namang nagbago dito, Iha eh. Mula nang nawala ka. Kaya, hindi ka maninibago. Manang, buti pa siguro maganda ka ng dinner. Excuse me? Salamat. Medyo tahimik ka. Okay ka lang? Sa totoo lang kasi, hindi pamilyar sa akin ang bahay na to. Kahit sa ang sulok ko igala ang mga mata ko, wala akong matandaan. Dito ba talaga ako nakatira? Halika. Saan mo ko nadalhin? I will prove to you na parte ka ng bahay na to. Tingnan mo yan. Dedicated that whole wall para sa'yo. What's wrong? Parang ang hirap lang paniwalaan. Ako ang lahat ng mga nasa litratong yan. Pero ni isang litrato, wala akong matandaan. Hindi ko alam kung kailan kinunan, kung saan. Wala akong maalala. Pakiramdam ko kapag tinitignan ko siya, para akong nakatingin sa ibang tao. Sophia, panghawakan mo na lang lahat ng sinabi ko sa'yo tungkol sa nakaraan natin. Natural lang na malito ka. Pero handa ka naman sagutin lahat ng tanong mo eh. Tulad ng litrato na yun. Kinunan niya ng 3rd anniversary date natin. At ang saya-saya natin nun. Nangako tayo sa isa't isa na magsasama tayo habang buhay. At itong litrato na to, ito yung una kong pinakita sa'yo sa ospital. Nung pinakita ko nga sa'yo ito eh, I was hoping na maalala mo yun.
Ito yung pictures natin sa resort sa Bataan. Alam mo, nung nakilala kita, parang na-inlove agad ako eh. Kinukunan kita ng maraming litrato kasi nagpo-photography ako sa hobby. Kala mo nga, stalker ako eh. Tapos, In the end, na-inlove ka sa stalker mo. Naging tayo. Kapag desisyon tayo na sa bahay ka titira, simula nun, sa akin ang umikot ang mundo mo. Wala ka kasing pamilya eh. And I'm the only one who truly loved you. You were so happy. So in love. Kaya, nagdesisyon tayo magpakasal. Kung talagang nagmamahalan tayo, bakit hindi natuloy yung kasal? Bakit nagbago ang isip ko? I'm sorry, Earl. Gusto ko nang tapusin ang lahat sa atin. Hindi na ako masaya. Kaya hayaan mo na akong umalis. Ano bang ginawa ko? Ano bang yung pagkukulang ko sa'yo? Minahal mo ba ako? O ginamit mo lang ako para maging maayos ang buhay mo? I'm sorry. Earl, I'm sorry. Pero mga bata pa tayo nung nagkakilala tayo. Hindi ko pa naman alam kung ano yung gusto ko ng mga panahon na yun eh. Ngayon, alam mo na kung ano gusto mo at hindi pala ako yun. Ganun ba? Kaya iyon mo na ako? Earl, sana mapatawad mo ako. Pero gusto ko lang magpakatotoo sa'yo. Minahal naman kita eh. Pero sakal na ako sa'yo. Ayoko na. Gusto ko nang lumaya. Kaya pwede ba pakawalan mo na ako? Ayoko magpakasal sa'yo. Kahit kailan hindi na bago isip mo. Wala kang ibang minahal. Kundi ako lang. Pero, hindi natuloy yung kasal natin. You got cold feet. Kinailangan mo ng oras at binigay ko naman sa'yo yun. Pati ka nang nawala sa akin dahil sa aksidente, Sofia. Mahal na mahal kita. Handa akong maghintay. Hanggang maging ready ka na pakasalan ako, pero hindi ako papayag na mawala ka sa akin ulit. Hindi. Teka. Ito yung kwarto natin. And this is our love nest. Earl, parang hindi pa yata ako komportableng matulog dito. Sana maintindihan mo na medyo naninibago pa kasi ako. It's okay. Okay lang, I understand. Total, unfamiliar naman yung lahat ng ito sa'yo. At I think tama lang nabigyan kita ng konting space. Because naturally, bago ang lahat ng ito sa paningin mo. So, no problem. Salamat, Erla. Sa lahat-lahat. For your patience and for your understanding. Hindi ka dapat sa akin magpasalamat. Okay na sa akin na nandito ka sa bahay natin, kasama ko. For now, pwede na yan. Anyway, dito ka muna, relax ka lang. Papaset up ko yung kwarto mo kay Yaya. Okay?
Bawat oras na lumilipas na wala akong matandaan, pakiramdam ko ninanakawan ng malaking sandali ang buhay ko. Di naman importante kung ano yung naaalala mo. Sinasabi mo sa akin, ganito tayo, ganyan, masaya tayo, nagmamahalan. Pero para sa akin, walang ibig sabihin ng lahat ng yon. Dahil walang laman ng utak ko at walang nararamdaman ng puso ko. You have to move on. Tessa, can't you see? I can't move on! I will not move on, Dick! I can't! You have to! I can't nga! Para sa'yo tsaka para sa bata. Alam mo, Rico, pareho lang naman tayo may pagkakamali eh. The only difference is, ako, tinatama kong pagkakamali ko.